Paano po tatawagin na isang municipality ang isang lugar kung walang munisipyo? Hinihingi po natin na sana yung pong kanilang munisipyo ay mapondohan. Sapagkat ito po ay pinondohan ko, pero ito po yung nakasamang tinatawag nating for later release. Na FLR po ito, pinondohan ko po ito para magkaroon na po sila ng munisipyo, pero sa malungkot na pangyayari po, hindi po ito na isakatuparan. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo. Katulad po ng sinasabi ko po kanina, meron po tayong mga bisita na galing po sa Kalayaan Municipality. Ito po ay sa loob po ng matatawag nating isang buwan, sila po ang laman ng hindi lamang po dito sa ating plenaryo, kundi ng headline. Lagi pong pinag-uusapan ang patungkol sa mga isla po natin na kasalukuyang pa rin po na pinagtatalunan at nagkaroon na po ng mga palitan ng patutsada. Pero meron pong isang katotohanan, Ginoong Pangulo. Ito po yung sa dami-dami ng mga nagsasalita, meron pong mga pangangailangan ang Kalayaan Municipality na hanggang sa ngayon po ay hindi pa nila nakakamtan. Meron po tayong video na ipapakita at mga larawan na ito po ay nakaraan pa nung 19th Congress pa po natin ipinresinta. Yan po yung epekto ng napakalakas na bagyo sa kanila. Ito po yung nagkagutay-gutay ang kanilang paaralan at nagkagutay-gutay na munisipyo. Yan po, makikita po natin halos wala na pong natira. Diyan po yan sa Pag-asa Islands, ang Kalayaan Municipality. Humingi po sila ng tulong sa atin nung panahon na yan. At kagyat naman pong nagpunta doon ang dati po nating Senate President, Mig Zubiri, at nagkaroon naman po ng magandang balita sapagkat sa ngayon, yung pong paaralan ay nagawa na po yung isang paaralan. At yung isa naman pong paaralan din ay ginagawa na. Pero, Ginoong Pangulo, ayan po yung larawan ng mga paaralan na tumayo. Pero Ginoong Pangulo, meron pong isang bagay na hindi katanggap-tanggap. Paano po tatawagin na isang municipality ang isang lugar kung walang munisipyo? Yan po ang ating inilalapit sa ating mga kasama dito ngayon. 24 po tayo, 23. Hinihingi po natin na sana yung pong kanilang munisipyo ay mapondohan. Sapagkat ito po ay pinondohan ko, pero ito po yung nakasamang tinatawag nating for later release. Na FLR po ito, pinondohan ko po ito para magkaroon na po sila ng munisipyo, pero sa malungkot na pangyayari po, hindi po ito na isakatuparan. Kaya hinihingi ko po sa aking mga kasama na sana po ay makita nyo po ito at mabackupan nyo po ako kasi hindi ako sigurado kung ako'y mabibigyan uli ng pondo. Pero yung mga ibang kasama natin, alam ko mabibigyan po kayo ng pondo, sana po bigyan nyo po sila ng munisipyo. Dahil isa pong katawa-tawa na nag-aaway-away tayo minsan dito, nagpapalitan tayo ng mga salita. Pero yung isla na pinagmumulan ng ating hidwaan at palitan ng salita, wala po silang munisipyo. Kaya, mga mahal kong kababayan, kung gusto po natin talagang ipaglaban at sabihin natin atin ito, bigyan natin sila ng munisipyo. Para po sila
yung mga bisita po natin ng mga local government po doon, sila pong mga lumalaban talaga. Sila pong araw-araw na nasa peligro ang buhay at pinaglalaban ng ating seguridad, ay magkaroon po sila ng munisipyo. Yun po ang aking unang manifestasyon, mahal na Ginoong Pangulo. Pangalawa po, meron pong Ramadan na bukas. Umpisa na po ng aming Ramadan. Medyo meron lamang pong mga kalungkutan na nangyayari sa ibang mga ahensya ng gobyerno dahil kailangan pa po makiusap ng mga kapatid ninyong Muslim doon sa kanilang mga namumuno para po pagbigyan na sila po ay payagan na makapag-practice po ng kanilang Ramadan. Kasi po, meron naman po tayong Presidential Decree number 291 na inamyendahan po ng Presidential Decree number 322 na idinatalye po ng Civil Service Resolution number 81-1277. Malinaw po na sa panahon ng Ramadan, ang oras ng trabaho po ng mga Muslim employees ay mula 7:30 ng umaga hanggang alas 3:30 ng hapon, wala pong noon break. At ang 2 oras na diferensya ay hindi itinuturing na undertime. Ito po ay umiiral na pong batas. Mahirap pong sabihin na pakiusap ito dahil batas na ito, pero nakikiusap na po ako. Na sana po yung mga ibang ahensya ng gobyerno, huwag nyo na pong antayin na makiusap pa sa inyo yung mga kapatid ninyong Muslim. Dahil meron naman pong batas. Sana po, implement na lang po natin. Huwag nyo naman pong magmukha pa kaming kawawa doon na magpapapirma pa doon. Yun lamang po, mahal na Ginoong Pangulo. Maraming salamat po.